Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras Bishop Ephraim Fautagana, alas 4:08. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman Thea Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating mabalita ngayong araw ng Lunes. Abay, Swell day! Katapusan na pala ngayon, ha? Ngayon ay 30 ng Setyembre. Sa ating mga headlines, sa Bagyong Julian, lalakas pa bilang super typhoon. Signal number 5, naku Diyos ko po. Posible itaas sa extreme northern Luzon. OCD naka-red alert sa Cagayan, gitnang Luzon, Cordillera at Mimaropa dahil sa Bagyong Julian. Presyo ng petroleum products, may panibago na namang oil price increase bukas. 2 barko ng BFAR binuntutan ng mga barko ng China. Eroplano naman ng BFAR tinutukan pa ng laser. Kamara at Senado kinalampag naman para repasuhin na ang espionage law. Filing ng Certificate of Candidacy aarangkada bukas. Mga kandidato pinayuhang wag magbitbit ng mga taga-suporta. Naku, parang piyesta naman ito bukas. Katakot-takot na banda rito, banda roon na naman yan. Philippine National Police naka-heightened alert naman para sa pagharap ng kandidatura ng mga kakandidato sa darating na midterm elections. Doc Willie Ong nagdesisyong tumakbo bilang senador sa kabila ng pakikipaglaban sa kanser. Wow. Pangulong Bongbong Marcos may napipisil ng 2 personalidad. Kapalit naman ni DILG Secretary Benhar Abalos. Sino ba? Barbers o Lagdameo? Samantala, hirit na buwagin ang PNP Academy sa pagkakasangkot ng ilang graduates sa krimen, pinalagan. At sa detalye natin mabalita, unahin natin ang kalagayan ng bagyo. Inaasang lalakas pa at magiging ganap na super typhoon ang Bagyong Julian ngayong hapon hanggang mamayang gabi. Naku. Mga kababayan natin sa Northern Luzon, agan-anad kayo apo. Butso dito ay tinayan ng Pag-asa na posibleng itaas sa signal number 5 ang lakas ng bagyo sa extreme northern Luzon. Taglay ng Bagyong Julian ang pinakamalakas na hangin na 175 kilometers bawat oras malapit sa gitna at may bugso. Naabot na hanggang 240 kph bawat oras. Talaga naman. Abay, pagka tumakbo ito sa Skyway o kaya sa T-Plex, ha? Overspeeding. Oo, hindi ito mahahabol. Huling namata ng Bagyong Julian sa ibabaw ng karagatang sakop ng Sabtang Island sa Batanes. Patuloy na kumikilos ang Bagyong Julian. Pakanluran hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometro bawat oras. Mabagal. Sa ngayon ay nasa signal number 4 na sa Batanes. Bagamat hindi nga inaalis ng Pag-asa ang posibilidad na maging signal number 5.
Nakatas naman ang signal number 3 sa Babuyan Islands habang nasa signal number 2 ang mainland Cagayan, Apayao, Abra, Kalinga ay DJ Ilocos Norte. Maging ang northern at central portion ng Ilocos Sur kasama na ang Vigan City. Nakatas naman ang signal number 1 sa iba pang bahagi ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Ifugao, Mountain Province. Signal number 1 din sa Benguet, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino. Northern portion ng Aurora, northern eastern portion ng Nueva Ecija. Mananatiling nasa typhoon na kategory ang bagyong Julian hanggang makalabas ng Philippine Area of Responsibility at maaaring tumagal pa hanggang Miyerkules o Huwebes. At ito ay patungo naman sa direksyon ng Taiwan. Dinahingan ng pag-asa na maglalandfall ang bagyong Julian sa Taiwan sa Miyerkules. Kaugnay ng balitang yan, itinaas na ng Office of the Civil Defense sa Red Alert status ang Cagayan, gitnang Luzon, Cordillera at Mimaropa dahil sa bagyong Julian. Ayon kay OCD spokesperson Director Ed Posadas, nangangahulugan na ito ng paggamit nila ng lahat ng available resources para sa pagresponde. Samantala nakataas naman ng Blue Alert sa NDRRMC sa Campo Aguinaldo habang patuloy na binabantayan ang epektong dulot ng naturang bagyo. Mababatid na higit 100 paaralan na ang nagsuspindi ng klase sa Region 1, Region 2 at CAR epekto ng Typhoon Julian. Naku, ingat po yung mga taga Central Luzon. Dahil 3 dam sa Luzon ang nagpakawala ng tubig dahil sa epekto ng bagyong Julian. Ito ay ang Ambuklao at Binga Dam sa Benguet at Magat Dam sa Isabela. Alas 8 kanina umaga nang buksan ng Ambuklao ang isang gate. Sa pagkakataon ng reserba nito ay nasa 750.51 meters o 752 meters na mababa kumpara sa normal high water level. 2 gates naman ang binuksan sa Binga Dam matapos may tala ang 574.25 meters ang reserva water level na malapit na sa 575 meters na normal high. Samantala isang gate din ang binuksan sa Magat Dam dahil nga sa pagtaas din ng high water level nito. Samantala, inatasan na ng Department of Interior and Local Government ang mga local government units para isagawa ang preemptive mandatory evacuation. Ipatutupad ito sa mga lugar na makararanas ng hagupit ng bagyong Julian. Ayon sa DILG, isasagawa ito upang matiyak ang seguridad ng mga pamilyang nakatira sa mga high at medium risk areas. Sa huling ulat ng Pag-asa, ang lakas ng hangin ng bagyo ay aabot sa 175 km per hour at ito ay mararanasan sa Batanes, ilang lugar sa Babuyan Islands at Cagayan. Sa ating mga jeepney drivers, truck drivers, taxi drivers at mga motorista, bad news. Dahil meron namang oil price increase bukas. Batay sa anunsyo ng mga oil companies, tataas ng 90 centavos ang bawat litro ng diesel. Medyo mataas. At 45 centavos naman sa presyo ng gasolina. Tataas din ang presyo ng kerosene na 30 centavos bawat litro. Epektibo ang oil price increase bukas ng alas 6 ng umaga. Nitong nakalipas na linggo ay nagtaas na rin ng 1 peso and 20 centavos bawat litro ng gasolina, samantalang 20 centavos naman sa bawat litro ng diesel. Bunsod ng mga oil price adjustment, ang net increase sa year-to-date prices ng gasolina umabot na sa 5 pesos and 85 centavos per liter. Habang umabot naman sa 1.95 per liter na sa diesel. Ang ganitong pagtaas ng presyo ng gasolina
ay bunso daw ng tensyon sa Middle East. Sa iba pang balita, ng haras na naman ang mga barko ng China ng buntutan ng 2 barko at tinutukan ng military-grade laser ang eroplano ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Nangyari ito malapit sa Hasa-Hasa Shoal habang isinasagawa ng BFAR ang routine maritime patrol nito sa West Philippine Sea. 2 missile boats ng People's Liberation Army Navy o plan ng China ang bumuntot sa BRP Datu Matanam, Taradapit at BRP Datu Rumapenet. Tinutukan ng isa sa Chinese warship ng laser ang BFAR plane dahilan para mag-radio challenge ang mga pilotong Pilipino sa naturang barko. Naispatan din sa West Philippine Sea ang China Coast Guard 21555 ang barkong bumangga at nakasira sa BRP Bagakay ng Philippine Coast Guard at BRP Sanday ng BFAR. Ayaw tayong tantanan. Samantala dahil naman sa mga report na dagsaan ang mga Chinese spies dito sa Pilipinas. Definitely, hindi po ako spy. Hindi po ako spy. Filipino po ako, hindi po ako spy. Sandali lang po, Mayor. Definitely, hindi po ako spy. Hindi po ako spy. Filipino po ako, hindi po ako spy. Kinalampag ni Defense Secretary Gilbert Teodoro ang mga mambabatas na repasuhin na ang espionage law. Wow. Ano ba ang parusa ng espionage law? Death penalty ba ito? Wala tayong death, ha? Ito ay sa gitna ng investigasyon sa pagiging espia daw ni dating Bamban Mayor Alice Guo. Definitely, hindi po ako spy. Hindi po ako spy. Filipino po ako, hindi po ako spy. Hindi nga daw po spy, Secretary Teodoro. Ayon kay Secretary Gibo, pinamamadali na ang pagbibigyan ng pangil sa batas at magpaparusa sa mga mapapatunayang mga espiya o spy. Iginit ni Teodoro na kahit iniimbestigahan pa ang pagiging espiya ng dismiss Bamban Tarlac Mayor, maliw na isa siyang Chinese national. Definitely, hindi po ako spy. Hindi po ako spy. Filipino po ako, hindi po ako spy. Sandali lang po, Mayora. Ayan na. Pailispan din umano na hindi sinita ng mga lokal na pamahalaan ang pagtatayo ng illegal na pogo sa naturang bayan malapit pa sa military camp sa Kapas, Tarlac. Narito si Defense Secretary Gibo Teodoro. Ililihis ko kung itong tao na ito ay spy o hindi. Hindi yun ang mahalaga. Ang mahalaga ngayon, parusahan natin ang espionage sa panahon ng peace. Narito ay sinabi ng isang nahuling Chinese spy sa Thailand na pati daw ang dating mayor ng Bamban na Tarlac ay kasama rin niyang isang Chinese spy na itinatanggi naman ng dating mayora. Definitely, hindi po ako spy. Hindi po ako spy. Filipino po ako, hindi po ako spy. Sa iyo pang balita, tiniyak ng Philippine National Police ang heightened security para sa filing ng Certificate of Candidacy para sa 2025 midterm elections. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, nakikipag-ugnayan sila sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para matiyak ang integridad ng halalan. Kaugnay nito, hinimok naman ni Marbil ang publiko na isumbong sa kanila kung may nakikita silang irregularidad sa panahon ng eleksyon, lalo na kung sangkot ang kapulisan. Una nang nagbabala si Marbil sa mga PNP personnel na mapapanagot sila oras na masangkot sa anumang kaguluhan sa politika. Babalikan natin ang ilang pang detalye na ating mga balita. Filing ng Certificate of Candidacy aarangkada na bukas. Kaya ang Philippine National Police ay naka-heightened alert. Nako, si Doc Willie Ong na umamin ng may sakit na cancer, tatakbo pa rin bilang senador sa darating na eleksyon. Talagang no retreat, no surrender ang Doc Willie, ha? Ayan. Fight to the end. Pangulong Bongbong Marcos may nabipisil ng 2 personalidad bilang kapalit ni DILG Secretary Benhur Abalos na kakandidatong senador.
ang detalye ng mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time! Oras Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. Oy, parang Mike Lee. Ayan, palakas ka pare ko. Oras Hermana Rosie Sarangaya ganap ng alas 4:23. Soul Mukes. Pero di bale, andito naman ako, di ba? Mas mahal mo ako kaysa sa Christmas card, di ba? Pero meron pa akong isang regalo sa'yo. Ibubulong ko sa'yo. Do you know that I love you very, very much? That I'll awake on Christmas morning and find my stockings filled with you. Naku, Rico J, di na uso ang Christmas card na pare ko. Text na lang. Oras Miss Thea. Ganap ng alas 4:32. At ilang days before Christmas. 86 lakay. Ha? 86 days na lang. Magmamana na naman ako sa'yo. Sige, email ko na lang. Samantala, bago ang detalye natin mga balita, bati mo natin ng happy birthday. Si Pangga Ruth Abaw. Binabati ni Popoy Taro. Kaya na Pangga, kumusta ka na ha? Ruth Abaw ng DWIC from DZRH. Ayan. Happy birthday din kay Mareng Raquel Montesa. Ayan. At bukas, si Miss Leta Narciso. Happy birthday din in advance kay Secretary Benny Laguesma ng Dole. At kay Kuyang Jeronimo Pac sa Pakunayan ng Marikinalas mula kay Kuyang Fred Espino. Oy, Kuyang Bong Lero. Ayan. Kuyang Ernie Enriquez at Mike Heniston. Happy birthday at ganoon din kay Konsehal Rene Carrion ng Mandaluyong. Jane Faustino, Kuyang Randy Banse at Navy Captain Ariel Palisok ng PMA Class 97. Pagbati mula kay Colonel Joseph Dator. Oy, Kuyang Berwachipol Robert Liao, happy birthday. At kay Manang Melinda Manuel ng Nueva Vizcaya, ang magandang manager ng Tropical Hut dito sa Star City. At Tropical Hut dyan sa gilid natin. Kumain ka naman na kayo dyan, kanina. At binabati natin si Most Merciful Roland Paulino, Kuyang Sir. At Most Merciful Pacifico Boy Anyag. At muli ay maraming salamat ka pala Noble General Moy Pagaduan ha. Ang onion na magnet ng Nueva Ecija. Dahil sa bagyong Julian na dumaan dyan sa Central Luzon hanggang Northern Luzon. Kunyari lakay. Abay, inani na yung kanyang sibuyas at mga tanim na utong tsaka kabatiti. Ha? Oh. Abay, ipinamigyan na sa bayan. Mabuhay ka, Noble General Moy Pagaduan. Meron nang napipisil si Pangulong Bongbong Marcos na papalit kay DILG Secretary Benhar Abalos na kakandidatong senador. Sa panayam sa Pangulo sa Kapas Tarlac, sinabi nito na dalawa ang kanyang pinagpipilian. Pero sa ngayon, tumanggi muna ang Pangulo na pangalanan ang may ito dahil hindi pa naman anya naghahain ng Certificate of Candidacy para sa pagkasenador si Secretary Abalos. Ayon kay BBM, ayaw mo na niyang isipin ng kalihim na pinapailis na ito lalo't maganda naman ang kanyang trabaho bilang DILG Secretary. Kasama ng Pangulong Marcos ang sa mga kandidato sa pagkasenador sa ilalim ng binong alyansa ng administrasyon para sa 2025 midterm elections. Narito ang Pangulong Marcos. Pabayaan muna natin si Secretary Abalos na parang I don't want him to feel that we're already pushing him out.
since considering his president that he's done such a good job as the ILC. So when he will file, we will also announce his successor. Bagamat hindi pa nagbibigyan ng clue ang Pangulong Marcos, abay maugong naman sa apat na sulok ng Malacanang Sino-sino lang. na ang dalawang pinagpipilian ay si Special Assistant to the President, Secretary Anton Lagdameo Sulweta. Oh! Asawa ni Habi Don ni Sulweta. Don. At si Quadcom Chairman, Congressman Robert A. Barbers. Tosko na lang kaya. Samantala, alas 6 pa lamang ng umaga ay pinilahan na ng mga botante ang satellite registration ng COMELEC sa Double Dragon Plaza sa Macapagal Boulevard sa Pasay City para humabol sa huling araw ng pagpaparehistro ngayong September 30. Prioridad ang mga senador, persons with disabilities at mga heavily pregnant o malapit ng mga anak. Samantala, inilipat muna ng COMELEC ang kanilang mga opisina sa Quezon City sa 6 na satellite offices sa bawat distrito ng lungsod. Ito'y para maiwasan ang pagdagsa ng mga magpaparehistro sa opisina ng COMELEC sa Barangay Santo Cristo, Bago Bantay sa Quezon City. Git naman ni COMELEC Chairman Attorney George Garcia, hindi na magkakaroon ng extension para sa voters registration para hindi matamaan ang filing ng COC sa October 1 hanggang October 8. Samantala, mas matindi pa sa managdang bagyo ngayong taon ang nararanasan ngayon ng Batanes sa bagyong Julian. Ayon kay Batanes Governor Marilu Cayco, pinaganda nila ang bagyong Julian na sinasabing mas malupit sa sumalanta sa kanilang bagyong Kiko noong 2022. At hindi raw nila inaasahan na ganito ang kalakas ng bagyong Julian. Narito si Governor Marilu Cayco ng Batanes. Nagkaroon kami ng plano para sa preparasyon nitong Typhoon Julian. Pero hindi namin talaga in-expect na ganito kalakas. Wow. Ang huling namin na ganito kalakas is Typhoon Kiko 2022 pa po. So yung dumaan sa taon ay puro banana typhoon lang. Pero ngayon po, napakarami po ng nawalan na ho ng bubong dito. Gumagamit na yung mga bahay ay light materials. Pero lahat po ng mga bangka dito sa Batanes ay nailagay na ho sa safe na lugar. Nako, parang Elmer ngo, kailangan ng mga taga Batanes ay yung Cherry Loom GI seat may kulay na may aluminum pa. Sa ngayon, sinabi ni Governor Cayco na may 27 silang evacuees mula kagabi at meron pang kasamang 94 na turista na na-stranded sa mga hotel. Sa forecast ng Pag-asa, sa Miyerkules o Huwebes palalabas ang bagyo sa bansa. Sabi ni Governor Cayco, sapat pa naman ang supply ng kanilang pagkain. Huwag lang daw sana umabot ang bagyo ng isang linggo. Nartong muli si Governor Marilu Cayco. Aalis lang nung barkong nagdala ng pagkain. Pero kung magtagal pa po, mga 1 week pa po or 1 week plus at mag-panic buying ang mga tao, ay yun yung magiging problema po namin dito. At sandali lamang Miss Teya. At sa kaugnay na balita, alamin nga natin ang sitwasyon sa Cagayan Valley Region 2. Epekto ng bagyong Julian. Gracia Vera Sansano, kumusta ang bagyo dyan? Malakas ba ang bagyo? Malakas ba ang bugso ng bagyong Julian? Gracia. Ito at hindi inaasahan ng maraming residente ang matinding bugso ng hangin ang humagupit sa mga island sa bahagi ng Cagayan. Pangunahing tinamaan ang may bahagi rin dito sa may Calayan Island kung saan halos matuklap ang mga bubong at nagtumbahan ng mga puno. Pangunahin ang mga residente ngayon ay nasa kanila ng evacuation center. Bagamat kanina pang umaga ay pilit na pinapalikas na ang maraming residente sa mga bahagi ng extreme north ng Cagayan ay marami at umabot na sa mahigit 500 ang iba't ibang evacuation center.
ayon nga kay Governor Manuel Mamba, mahalaga yung preemptive pero ito hindi nila inaasahan na ganito katindi yung kanilang maranasan. Kitang-kita sa mga video na mga pinadala ng mga netizen din ang halos nangabulot ng mga puno sa tindi ng lakas ng hangin na tumama. Sa ngayon, tutok ngayon ang PDRMO para madala ang mga relief goods sa mga apektado na mga pamilya. Pangunahing tinututukan ngayon ay ang pagtaas ng tubig sa mga kailugan. Ito'y mga indikasyon daw dahil hapon ay nagsimula na nga ang mga pagbuhos ng ulan hanggang sa kasalukuyan. Napakalakas pa rin ng buhos ng ulan sa bahaging ito ng kaya't magsisilbi ngayon na ang mga Barangay Disaster Risk Reduction and Management Office na bantayan at hikmukin na ang mga residente sa mga low-lying areas. So yan muna, Lakay Deo, yung ating Grace. update. Yes, Lakay. Sino nga pala ang gobernador ng Cagayan ngayon? Until now, si Governor Manuel Mamba. Ganun ba? Akala ko na disqualify na siya. Oo. Di pa, kasi meron siyang Motion for reconsideration? Okay. May motion siya. Yes. Okay. Maraming salamat, Grace. Okay, Lakay Deo, yan ang ating update. RH25, Grace Sansano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Puntahan pa natin ang iba pang detalye ng ating mga nagbabagang balita. Nasa 36,000 na pulis ang ipakakalat para naman sa filing ng Certificate of Candidacy. Tawagin natin si RH52 Edniel Parrosa. Edniel. Lakay Isdea, magpapakalat na ng 30,000 tauhan, 36,000 tauhan ang Philippine National Police para sa pagkarangkada ng Certificate of Candidacy. Bukas yan na 1 ng Oktubre hanggang sa 8 itong filing ng COC. Ayon kay PNP spokesperson, Police Colonel Jean Fajardo, mamayang gabi pa lamang ay paigtingin ng police checkpoints maging yung border control sa buong bansa. Ito'y para sigurong walang magpapagalang individual na may baril na maaaring makabalong umano sa electoral process gaya ng nangyari noon sa mga Sapano. Tiniyak din ni Fajardo na handa rin ng mga police sa Metro Manila, partikular na sa Taguig at Makati area. May transition ngayon ang botohan sa Embo Barangays. Sa unang nabanggit na bilang nasa 1,220 personnel ang bahagi ng initial na deployment sa dalawang syudad dito sa Southern NCR. Nauna nang itinutukoy ni PNP Chief Police General Romero Francisco Marbil ang mga posibleng tunggalian o rivalry sa bawat lokalidad. Gayon din ang potensyal na banta private armed groups sa 2025 elections. Pero aminado ang opisyal na malalaman pa lamang itong kabuang larawang ito pag natapos na ang filing ng COC at kapag nasala na ang comment ang listahan ng mga kandidato. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZUH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Super Ate Senator Amy Marcos kumalas na sa administration senatorial slate. Allah, kaya pala absent dun sa proklamasyon ng mga kandidato ng administrasyon. Bakit kaya? Alamin natin ang detalye mula kay Aris number 28. Raymond at Paas, please come in. Raymond. Mayor Mistaya, hindi na sasama sa alyansa para sa bagong Pilipinas senatorial slate ng administrasyon si Senador Amy Marcos. Ito ang kanyang kinumpirma sa panayam ng Senate Media isang araw bago magsimulang filing ng Certificate of Candidacy sa 2025 local at national election. Ayon kay Marcos, tatakbo pa rin siya senador, ngunit mas makabubuti kung siya ay magiging independent. Inamin nito na hindi pa sila nag-uusap ni Pangulong Bongbong Marcos hinggil dito. Paliwanag ng senador, parehong mahal niya sina Pangulong Marcos at VP Sara Duterte, kaya't sa kanilang paghiwalay sa landas sa politika, hindi nito kailangang kumampi sa isa sa kanila. Mas mabuting nasa gitna siya upang mas maraming sektor ang maaring makausap. Ayaw din daw nitong masaktan lamang ang kanyang kapatid na si Pangulong Marcos at mga kaibigan nito kapag siya ay sumama sa alyansa ng administrasyon. Dahil kapag sumama siya sa entablado at makarinig ng hindi maganda ay tiyak na may maririnig din galing sa kanya. Sa ngayon ay unang kanyang kakausapin ay ang mga opisyal ng Nationalista Party UNP ng Pamilya Villar na naging mabait sa kanya sa desisyon niyang maging independent.
Matatandaan na sa proclamation rally sa PICC noong September 26 para sa administration senatorial slate na pinangunahan ng Pangulo ay bukod tanging si Senador Amy ang hindi sumipot sa araw na yun dahil may mga taong malalapit umano sa Pangulo na ayaw siyang maisama sa administration slate. Narito si Senador Amy Marcos. Technical daw po bang sabihin na nag-withdraw kayo from the admin slate or no naman? Yeah. Yes. Oo naman, obvious pa. Pero tatakbo akong senador. Ako. Hindi, kinakailangan lang maliwanagan na di ako na namamangka sa dalawang ilog, at ayaw akong sinasabi yun dahil ako'y nagnanais na maging tangway ang pagtatagpo ng lahat ng ilog para makapag-usap at magkaisa at sa wakas may magawa para sa ating bayan. Ang bahagi ng pahayag ni Senador Amy Marcos. Ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Raymond at Paas mula sa Senado. Manong Johnny, ha? Abay, madi mo bali nga solusyon na iti problema iti agkapsat. Apo, ha? Yan, paano mo sasagutin ang problema nila ngayon, Manong? Problema mo, sagot ko. Problema mo, sagot ko. Eh, hindi sila happy. Gusto ko happy ka. Gusto ko happy ka. Gusto ko happy ka. At syempre, Lakay, kailangan malaman natin kung anong tugon ng Pangulo doon sa pahayag ni SAP Special Ate to the Pangulo kamo nga, 'di ba? Alamin natin kay alamin natin sa kay birthday girl sa Malacanang. Ayan. Dahil nasa linya ang super ate ng news center sa Malacanang. Si Leta Narciso ang sabi daw ni Pangulong Bongbong Marcos, ox lang. Anya nga ti mabalin tayo no kasta ti desisyon ni Manang. Ayan, no kasta latibihan. Okay lang ang desisyon ni Senator Amy Marcos na independent candidate. Ayon naman kay super adding Bonget Marcos. Ang detalye mula kay RS14 Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, Miss Thea, walang problema kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung gustong mag-solo ni Senator Amy Marcos para sa 2025 midterm elections. Sa ambush interview sa Kapas Tarlac, sinabi ng Pangulo na nangyayari naman talaga ang pagiging independent candidate. Naniniwala si Pangulong Marcos na pasya ito ng kapatid para mas magkaroon siya ng kalayaan na gumawa ng sariling schedule sa pangangampanya. Gayunpaman, sinabi ng Pangulo na susuportahan pa rin si Senator Amy ng binuong alyansa ng administrasyon. Welcome anya ang senadora sakaling gustuhin itong sumama sa kanilang campaign sorties. Narito si Pangulong Marcos. That is her choice. I suppose it gives her a little bit more scope and freedom to make her own schedule to campaign in the way that she would like to do. The Allianza is still behind her, and we are still continuing to support her. If down the road she chooses to join us in our campaign sorties, she's of course very welcome. Si Pangulong Bongbong Marcos. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Malidan sa mga may nagsasaritang agkabsat. Hindi pa sila nag-uusap daw Lakay. Samantala, mga importer ng bigas, binalaan, napapatawan ng hoarding kung patuloy na lalabagin ang reglementary period bago ilabas ang mga shipment ng bigas. Magsampol. Tagal. Sampol. Itatali mo, RH12, Milky Reganan, Manang Milky. Lakayateya, umaapela si House Speaker Martin Romualdez sa mga importer ng bigas na huwag pagsamantalahan ang reglementary period bago ilabas sa mga shipment ng bigas dahil may tuturing niya itong hoarding. Ginawa ni Romualdez ang babala sa isinagawang oversight inspection sa Manila International Container Port o MICP. Nakatenga sa MICP ang 523 containers
na imported rice na naglalaman ng 25 metric tons ng bigas kada container. Ayon kay Romualdez, tila ginagamit ng mga importer ang 30-day period na nakasaad sa Customs Modernization and Tariff Act bago i-pull out ang mga kargamento dahil murang iimbak muna ito sa pasilidad ng gobyerno kumpara naman kung kukuha ng storage. Sabi ng House Speaker, sa kanilang pag-iikot sa mga palengke, reklamo ang kakulangan ng supply ng bigas pero sa katotohanan anya, sapat ang supply pero nakatambak lang. Muling binigyang diin ni Speaker Romualdez kaisa ng gobyerno ang Kamara laban sa rice hoarding and smuggling at para maibigay sa mga consumer ang abot kaya at sapat na supply ng bigas sa merkado. Ako si Milky, muna para sa Sakay. Wala bang balak imbestigahan o ipatawag kung sino yung may-ari nung ilang daang container ng bigas na nakaimbak sa PPA na Correct. nung sitahin biglang inilabas? Sino ba may-ari nun? Dapat sampulan yun. Yes, Lakay. At kaya dapat masampulan. Ang sabi nga ni Speaker Romualdez, kailangan pa bang mag-inspeksyon yung ilang mga taga-ahensya ng gobyerno? Dahil alam naman dapat ito ng, of course, ng DA at ng ilan pang mga concerned government agency na kapag alam nilang may paglabag, dapat ay pinapatawan ng parusa. Dahil yung ginagawang imbakan, Lakay, mas mura daw kasi kapag facility ng gobyerno kumpara sa sila ay gumagamit ng storage ng pribado dahil mas mataas daw ang binabayaran nila. So ito ay hoarding na rin. At the same time ay sanhi ng pagtaas ng presyo ng bigas sa merkado. Obvious naman Maraming salamat, Manang Milky. Magandang hapon na kay Teya. Ako si Neil Cariguna nagulat para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Apo Commissioner Bien Rubio, ipulong mo kani Apo Bongit, Apo sinusod tagayay. PPA GM Santiago, ha? Kilala niyo naman kung sino yan, ha? Babalikan natin lang pang mga report si standby Noche Kaka, si standby Roel Saldico. Oy, happy birthday din kay Kuyang Jay Pumar. Aba, alaba tayong Kuyang Jay. At Kuyang Robert Liao, binabati ng mga brethren sa TM Calao. Happy birthday din kay Noble Mayor Lawrence Francia ng Laguna, binabati ng mga taga-Katimugan Shrine Club. Kuyang Ermi Tambalong ng Balisong Shrine Club. At happy birthday Mr. Rico Merioles. Oras, Miss Teya. Kulang-kulang 7 minuto bago mag-alas 5 ng hapon. Teya, bagong laya, ha? Abay, ginahasa ang kanyang sariling nanay. Yun, Lakay. Diyos ko po, mahabagin demonyo ang walang hiya ng mga anak na yan. Nakakarimarim, Lakay. Diyos ko, nanay. At not only once, but yes, twice. 2 beses. Diyos ko po, mahabagin, Lord. Oy, may pahabol si Kuyang Justice Ador Andrada. Ayan, batin daw natin ng happy birthday. Si Kuyang Police Elticol Harry Ruiz Lorenzo, ha? Ng District Logistics Division ng Western Police District. Ba? Kuyang Colonel Harry Lorenzo, alaba tayo dyan. At siyempre, congratulations sa dalawang newly raised brethren ng Teodoro Calamasonic Club sa 136. Kuyang John Paul Lopez ng Bureau of Fire. At Kuyang Mars Quincy Ferre ng Philippine National Police. Samantala sa ating pa rin pong mga report, may git na 1,000 job vacancies. Ayan, para sa mga tambay, ha? Ayan, para sa mga taga para sa mga taga Pasay lang ba ito, ha? Ayan, abay kasado na raw sa Biyernes, October 4, saan gaganapin ang job fair. Meron bang trabaho papuntang abroad, papuntang Lebanon at saka huling araw na, Lakay, para maging tambay sa October 4. Papuntang Lebanon, Beirut, Israel. Noche Kakas, please come in. Ano ang mga bakanteng trabaho dyan, Noche? Noche. Local lang. Local lang. Okay, pwede na rin. Samantala, Lakay at Miss Teya, inaanyayahan ng pamalaang lungsod ng Pasay ang Pasayenyos na makilahok
sa gaganaping barangay job fair sa araw ng Biyernes, October 4 sa anunsyo ng Pasay LGU. Ito ay magsisimula sa alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon sa barangay 66 sa Covered Court sa nabanggit na lungsod. Ibinida naman ng LGU ang mahigit 1,000 trabaho na dapat tapunan sa mga hard on the spot. 10 pribadong kumpanya ang makikisa sa naturang job fair, kaya payo ng lungsod magbaon ng maraming resume ang mga aplikante sa oportunidad na matanggap sa a-apply posisyon. Bahagi umano ito na sa health agenda ng ina ng lungsod ng Pasay na si Mayor Amy Calixto Rubiano. At para sa karagdagang informasyon, bisitahin lang daw ang Facebook page ng Peso Pasay o magsadya sa Pasay City Barangay Labor Desk. Alis na 27 Notikakas DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche. Samantala, bida program ng DILG at PNP ibinida sa lalawigan ng Sorsogon para sugpuin ang iligal na droga sa Bicol. Idetalye mo RH18, Ruel Saldico. Ruel. Bumida ang mga miyembro ng law enforcement group, ilang mga ahensya ng gobyerno, BLGUs at mga LGUs, uniform personnel, bagay ang mga kabataan sa mga aktibidad na parte naman ng programang Buhay Ingatan, Drogay Ayawan. Umaski na sa tawag na bida ng Department of Interior Local Government. Sa sinagawang programa nito Sabado sa lalawigan ng Sorsogon ay laging tampok naman ang bida fun run, fun bike at zumba na nilawakan naman ng mga nasabing grupo. Sa titulong Usapang Bida, nilalayon ng ahensya ng DILG at ang pamalaan na labanan ang matagalang problema ng bansa na kung saan ito ay paglaban naman sa illegal na droga. Katuwang ang PIDEA at ang PNP Region 5 ay una sinagawa ang Regional Bida Dialogo. Bukod pa sa mga naunang nabanggit na aktibidad ay nagkaroon din ng awarding para naman sa mga drug-cleared cities at municipalities na pinangunahan naman ni PIDEA Region 5 at ng awarding naman ng Best RPSB Team sa panguna naman ng PNP Region 5. Ibinagi naman sa mga alkalde ng galing naman sa lalawigan ng Masbate na pasalamatan ito at ang pinagdaanan ng kanilang lugar bago makamit ang sa mga parangal ng kanilang bayan. Itong programa, hindi basta-basta para kang dumadaan sa butas ng kurayom. Ilang chief of police ko maging challenge. Pero at least maraming chief of police dumadaan bago namin na-drug-cleared ang kawayan. So maraming salamat po sa core team ko at the same time with the PNP and of course from the PDEA personnel. Thank you po. Samantala, ginitaman ni Police Brigadier General Andre Piris Dizon na hindi nito nagatapos ang programang may layong sugpuin ang iligal na droga. Anya, tuloy-tuloy ang kapulisan sa pagtulong sa mga kampanya para sa kakabubuti ng mga mamayan, lalo na sa mga susunod na henerasyon. Bawat sulok ng Bicol Region na ginagawa natin ang programa na ito. Kasi ma'am, dapat talaga may consistency tayo, may follow-up, tuloy-tuloy, hindi yung ningas kugun lang. Dapat yung nasa puso na rin natin yung paglilingkod. Dahil sabi ko nga kanina, pinaghahanda natin yung susunod na generation na dapat hindi na sila mag-suffer doon sa mga communist terrorist group, hindi na sila maging biktima ng illegal na droga po. Bukod sa Pangulo ng Bansa at kalib ng DILG, magi ang pagsaludo naman sa mga revitalized police sa barangay o RPSB. Malugod ding pinasalamatan ng General ang lahat ng mga lumahok sa naturang programa. Mula dito sa Bicol, ito si RH18 Ruel Saldico. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Manoy Ruel. At happy birthday muna kay dating Mayor Charito Apasible ng Nasugbu, Batangas. At Kuyang Alan Adona mula kay Erica Dastas. At death anniversary pa rin parang Diyo ngayon, Miss Teya, ha? Ayan, ano kaya handa niya sa Heaven, Lakay? Oo nga, ano. Kung pwede lang padala ng emperador doon. Ayan, may misa ba, Poy? Ayan, may misa kanina. Ayan. Nanonood at nakikinig sa atin ngayon dun sa Heaven. Kasama sina Tata Kaloy Castro, ayan, Louis Beltran, Phil Brazil, Tia Deli, Rick Radam, ayan, Attorney Montilla. Aba, pwede sila magtayo ng estasyon sa langit. Samantala, nagpahig nga na intensyon na muling tatakbong senador si Dr. Willie Ong sa gitna ng kanyang paglaban sa sakit na cancer.
Sa kanyang Facebook Live, sinabi ni Doc Willie na ang kanyang asawa na si Dr. Annalisa Ramoso Ong ang magfa-file ng kanyang COC, Certificate of Candidacy, para sa pagka-senador. Nakatakdang mag-gaya ng kanyang COC si Doc Lisa sa ikalawang araw ng COC filing sa October 2. At siya ay tatakbo bilang isang independent candidate parang si Manang Aimee. Tinawag naman ni Senator Ronald Bato de la Rosa na isang uri ng FICE expedition ang ginagawang pagdinig ng House Quad Committee para siraan ang pamilya Duterte at ang kanilang mga kaalyado sa darating na eleksyon. Sinabi ni Bato na matapos siyang idawit sa umano'y courtesy call na opisyal ng PNP kay dating Pangulong Digong bago pinatay ang tatlong Chinese drug lord sa Davao Penal Farm noong 2016. Partikular tinukoy ni De La Rosa si abang lingkod party list Congressman Joseph Stephen Paduano na gusto man siyang siraan pati na si Senator Bongo at dating Pangulong Digong. At pinalaga naman ng Philippine PNP Alumni Association ang panawagan na i-abolish ang Philippine National Academy dahil sa pagkakasangkot ng ilang graduates sa mga krimen. So ito nang naungkat na kaso ng pagpatay naman kay retired General dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga kung saan sangkot umano ang mga produkto ng PNPA. Tulad na lamang ng Napolcom Commissioner Edilberto Leonardo at dating PCSO General Manager Royima Garma at Lieutenant Colonel Santi Mendoza. Samantala sa isang nakaririmarim na balita, isang 40 anyos na lalaki ang inaresto dahil sa pangahalay di umano sa kanyang sariling ina sa Kandihay, Bohol. Ayon sa reklamo, ni-rape ng suspect ang 61 taong gulang na biktima noong nakalipas na linggo sa loob ng kanilang bahay. Agad namang nagsumbong ang ginang sa barangay hanggang sa maaresto nga ang anak at ikinulong sa Kandihay Police Station. Inamin ng nanay na siya ay unang ginahasa ng anak nung siya ay 40 anyos lamang. Wow. Napag-alaman na ang suspect ay isang ex-convict at kalalaya pa lamang matapos makulong ng 14 na taon dahil sa salang pagpatay. Grabe. Demonyo. Arestado naman na siya ngayong lakay. Balik kulungan niya. At maraming salamat Mr. Michael Ismaygay, our business correspondent. How much lakay? Ang palitan ng dolyar nagsara sa 56 pesos and 3 centavos. Ha? Kaya po yung dollar mo, ha? Ayan, tago-tago muna dyan. Tago muna. Tataas pa. Ayan. Isusubi ko muna lakay. Isusubi mo na Miss Thea. Ha? At yan ang kabuuan natin palatuntunan. Oy, teka muna. Pinapababot nga pala natin ating pakiramay sa pamilya ni Justin Ligaspi ng Tanawan, Batangas sa malagim na pagkamatay ng kanyang anak na si Jay na siya po ay nasagasaan habang nagmamando. Sinesenyasan ang kanilang 10-wheeler truck na paatras palabas ng kalsada mula sa bodega. Kakalungkot ano, ha? At yan ating break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman Thea Petro Corpus. Susunod na mabalansyadong balita, Chairman of the Board Henry Uri. At Miss Kay Karen Oyong, Filipino citizen at hindi spy. Yeah. Thank you, swell day lakay. Oo nga, swell day. Bye-bye. Ingat. Ingat sa mga hold-upper.